Hey, what's up guys, no? Good morning, Boss Tatsa here. So, before, may linig ko yung magtandog mag-modify sa mga motor. So, gamay lang nabalaan ko sa engine. And, at the same time, go-focus ta sa ato nga modification, mga modification natin. So, before, may kita project. So, first project ka is Fury 125. So, hindi natapos kasi ginamit ng kapatid ko. And then, ayan siya. So, pinalitan namin ng swing arm. Ayan. Pinalitan namin ng swing arm. And, ayan. Ako na nag-modified niyan, mga kaibigan. No? Ito. This part. So, ako na nag-modified sina. And, the rest, actually, ano yan. Ito yung mga carbon fiber yan. Carbon load yan, mga kaibigan. So, hindi pa yan tapos. Kasi nga ginamit. So, madalian na. So, ngayon, nandito, and parang may nangyari sa engine na kailangan pang ayusin. So, ikakabit ko muna ng swing arm, lilinisan, tapos ipapacheck namin ang engine. Not today. So, baka next month pa or something like that. Kasi, wala pang budget, mga kaibigan. So, wala pang budget. So, magtatrabaho ko ngayon. So, maiiwan sila muna. And then, this one. Ito. Ang wave dash. Ito, mga kaibigan. Wave dash. No, gagawin ko siyang monoshock. And ginamit kong swing arm. Itong swing arm na to ay nasa Fury before. So, naayos na yung swing arm na stock swing arm ng Fury. Kaya, kinuha ko yung swing arm ng Sniper na kinonvert ko rin dyan. And nilipat ko dito sa wave dash kasi nasira yung chassis. Nasira ang chassis ng wave dash. So wineld namin yan just to make sure na hindi siya bibigay. And at the same time minasilyan ko na. So nagmali ako kasi na pininturahan ko na muna para hindi siya kalawangin. And namasilyan na rin yung mga kaibigan. And also ginamit kong shock dito is Raider. Gusto ko sana gumamit ng Sniper kasi maliit. Siguro bibili na lang ako ng bago just in case, no? And also ito swing arm kinonvert din namin, mga kaibigan. So nag-convert kami dito swing arm, nag-convert kami dito yung kanyang lalagyan ng ihe. And hindi pa siya align actually kasi iba yung setup nito. So, ganun pa rin XRM. Siguro, ang gagawin ko dito, ibibili ako ng hub ng pang sniper kasi converted din ito eh. Itong ang axle nito is pang XRM. So, maliit. So, kumuha ako ng spacer, kinonvert ko, pinamasin shop ko para pumasok lang sa dito sa kanyang adjuster, chain adjuster. So, pumasok naman siya and at the same time, hindi pa zero. So, nilagyan ko lang muna ng kabilya. And dun sa harap. Engine, umandar ang engine, walang problema sa engine. It's just that, ang chassis lang talaga yung bumigay nung una. So, pinag-iisipan ko pa if dito saan ako maglalagay ng shock dito. It's either ilulugtong ko na lang dito. Depende pa pag nakakita tayo ng shock ng Sniper 150 kasi maliit yun eh, parang 200 plus something lang yun eh. Ito kasi ano to eh, it's 295 pinakamababa ng Raider na 295 na shock. So papalitan pa natin yan kasi hindi ko siya masusukat kasi masyadong mababa siya pag ganito. Siguro magsa-stock na lang ako dito sa Raider swing arm. Mag-a-adjust ko dito para malilift to ng konti. Kasi parang naka-lowered, doon na lang ako maglo-lowered sa unahan. And yan na yun. No, yun lang yung binodified ko. This swing arm coming from Fury. Galing pa sa Fury yan, ibigan. So, hindi pa tapos kasi nilagay ko yung ang fender dito sa likod. Parang sa sayad ito. Kasi naka-plasto na to eh. So, hindi pa siya masyadong zero. Ayan, makikita niya. So, papalitan pa yan.
Papalit ako dito para hindi na ako co-convert. Kasi okay lang mag-convert ng axle. Kaso nga lang, depende naman yun sa hub mo and also sa swing arm mo. Kasi yung swing arm parang malaki yung bearing nun and also ang axle nun. So, yun na lang gagawin ko. Papalitan lang ako ng axle ng pang sniper and also hub gagamitin ko. And then, isi-zero ko yung nito, yung wheel niya para hindi siya gumewang-gewang, no? Katulad ng ginawa ko sa before. Pag ito nilagay mo ulit dito doon sa Fury kasi 0 yon, hindi yun nagwi-wiggle-wiggle. Kasi nga naka 0 settings. Mga 3 buwan ko rin ginawa yon. And yeah, yun lang siguro yung project muna natin. And maiiwan sila dito kasi magbabalik ako ng trabaho. So, giipon tayo. Gagawin natin project bike to. Nagdadalawang isip ako kung ano ang gagawin ko dito. It's either napag-isip ako kasi yung big bike concept. Yung parang track bike ba? Yung track bike. Lalagyan ko sa ng swing arm ng sniper. Una at yung likod. Kaso nga lang is the budget, no? Hindi natin kaya yung budget. Meron naman akong gamit pero hindi pa kompleto, no? May mga gamit ako pero hindi pa kompleto. Maybe soon. And also yung manibela bebend ko na lang para suwabe. Tapos magko-custom na lang ako ng fiberglass na head cover. Yung head cover ba sa headlight. Gagawin ko siyang manipis para tapos ibebend ko lang yung manibela para sakto sa. So pinag-iisipan ko is either big bike concept or street bike. Ayoko mag-tie lock kasi magasto. At the same time, hindi ko nasa-service. So, una-una kong gagawin dito ng pagbalik ko is yung shock. Flat bar lang to. And then, repaint. Once matapos na yung shock, no? Once na set up na natin yung shock and kasi yung pinaka-importante dito is ride height ride height ng motor. Kasi pag naglalagay-lagay lang tayo, hindi natin alam, masyado na palang kung sa atin mababa. So tatama yung fender dito. Kasi nga plus 2 na ito, sasaya talaga yon. So it's either mag-a-adjust ako ng shock or ito na lang yung shock ang gagamitin ko, yung pang Raider 150. And then yun lang, si DI kompleto naman. Mag-a-adjust din tayo ng sa unahan, ng shock sa unahan. Papalitan ko kasi na yan may tagas na yung shock niyan. So na-repaint ko lang kasi wala akong magawa kasi boring din. Siguro dala na rin ng hobby ng kakagawa ko nito. And maybe soon magtatayo ako dito ng paint shop as well. Kasi malapad din 'to bahay namin sa kabila. Nakikita niyo, may manukan kami diyan. So, yan ang mga plano ko this year. So, isa yan sa mga bucket list ko na para matapos tong motor na to. Then, masakyan na. So, kung pwede nating i-show natin para mas masaya. So, ayan, again, shock, front shock, Raider, sniper, converted axle. Papalit tayo ng hub ng sniper para mag-change tayo dito ng ang axle. Gawin natin sniper para mas malaki. And dun, bibili pa ako ng bagong axle dun na mahaba kasi short yan. And then, shock, manubela, convert, fiberglass siguro. Bili ng fiberglass. So, papataasin pa natin to. Siguro din ako mag-a-adjust sa shock. So, yan na lang siguro yung shock gagamitin ko. Dito na tayo mag-a-adjust dun. Dadalhin natin dun. Kasi naka-vertical yan Pangit is pag vertical, dapat may angle. Mas maganda pag may angle, mga kaibigan. Hindi lang tayo, dapat pinag-iisipan talaga yan. So, it will take a lot of time. But, then again, para sigurado, masakyan. And baka gamitin ito ng utol ko in the future. So, silang gagamit ito. So, hobby lang talaga. Parang pastime ba. Kasi dito ako, parang pag may ginagawa ako, nai-enjoy ako So, kulang pa tayo ng gamit. Maybe soon, in the future, gagawa natin yan ng paraan.
And yeah, yun na nga yun mga kaibigan. So see you sa ating part 2 siguro, part 2. Lalagay tayo ng ibang parts. Maybe after a month. So tingnan natin kung kaya natin very soon. Na mga kaibigan. Ay, lilinisin ko pa to, yung swing arm. So ipipaint remove ko na lang and then babuff ko na lang kasi alloy din to sayang. So maganda din kasing mas mahaba. Siguro straight ba kung sa tingin niyo mas maganda ang big bike concept or straight bike concept. So kung big bike, comment nyo na lang mga kaibigan. So tulungan nyo ako, baka may na-miss pa akong mga parts na kailangan gawin. So turuan nyo na lang ako or mag-comment na lang kayo kung ano pang dapat gawin or kung may alam kayo sa pag titira ng motor or pag co-convert or modified ng motor. Please tulungan nyo ako. Comment nyo lang kung ano pang na-miss ko, anong dapat gawin, or may mga sample picture kayo dyan, pwede nyo i-comment din mga kaibigan. So para makita ko rin. Ayan, maraming salamat. This would be my first vlog ko sa 2024 and hopefully makontinue pa and see you soon guys, no? Basta out.